Tatapusin po natin ang 2 Corinthians chapter 9. Basahin po natin. Ngayon, kalabisan na para sa akin na sulatan kayo tungkol sa paglilingkod para sa mga banal. Ito yung pagtulong nila sa mga kapatid sa Jerusalem. Sapagkat nalalaman ko ang inyong pananabik na aking ipinagmamalaki tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia, na ang Achaia, mga Corinthians, ay nakapaghanda na noong nakaraang taon pa, at ang inyong sigasig ay nakapukaw sa karamihan sa kanila. Subalit aking isinugo ang mga kapatid upang ang aming pagmamalaki tungkol sa inyo ay huwag mawalan ng kabuluhan sa bagay na ito, upang ayon sa aking sinabi, kayo'y makapaghanda. Baka sakaling kung ang ilang taga-Macedonia ay dumating na kasama ko at kayo'y maratnang hindi handa, kami ay mapapahiya upang hindi na namin sabihin pati kayo sa pagtitiwalang ito. Kaya tiniisip ko na kailangang himukin ang mga kapatid na maunang pumarihan sa inyo at ihanda agad ang inyong kaloob na ipinangako ang una, upang ito'y may handa bilang isang kusang loob na handog at hindi sapilitan. Verse 6, at ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabubuting gawa. Gaya ng nasusulat, siya'y nagsabog, siya'y nagbigay sa mga dukha, at ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Siyang nagbibigay ng binhi sa mga hasik at ng tinapay bilang pagkain ay siyang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang hiyasik at magpaparami ng mga bunga ng inyong pagiging matuwid, na kayo ay pinayayaman sa bawat bagay dahil sa inyong kagandahang loob, na sa pamamagitan namin ay nagbubunga ng pasasalamat sa Diyos, sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang pumupuno sa pangangailangan ng mga banal, kundi umaapaw rin sa pamamagitan ng maraming pasasalamat sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapatunay ng ministeryong ito, niluluwalhati ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong pagpapahayag sa Ebanghelyo ni Kristo. At dahil sa pagiging bukas palad ng inyong pag-aambag para sa kanila at sa lahat ng tao, habang sila ay nananabik sa inyo at nananalangin para sa inyo dahil sa nag-uumapaw na biyaya ng Diyos sa inyo, salamat sa Diyos dahil sa kanyang di mailarawang kaloob. Kapag pinag-uusapan po ang giving, usually ang pagiging masaya at generous sa ating pagkakaloob, hindi yan nagsasama. Pwedeng generous tayo pero hindi tayo masaya kasi mabigat sa atin. Pwedeng masaya tayo sa pagkakaloob, pero konti lang yung binibigay natin, hindi tayo generous. Ang giving na sinasabi po ni Apostol Pablo dito, at ito ang magbibigay ng wisdom sa atin. Kung maunawaan lamang natin ang design ng Panginoon sa pagkakaloob, alam niyo po ba, magmamadali tayong magkakaloob. At makikita po natin
mararanasan natin na masaya tayong nagkakaloob, at the same time, generous tayo sa ating giving. At ito ang gustong ipakita sa atin at gusto nating mapag-aralan ngayong umaga. Una, pagdating sa pagkakaloob, nagre-require ito ng preparation. Kung gusto nating magsama ang cheerful at generous giving, nagre-require ng preparation. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, nagpadala sila ng paunang delegado sa Corinth upang encourage sa mga Corinthians na kung ano yung ipinangako nilang ibibigay nilang tulong sa Jerusalem ay ihanda na nila. Upang pagdating ni Apostol Pablo, nakahanda na yung pagkakaloob at magagawa nila yung kanilang ipinangako. Makikita po natin, pagdating sa ating giving, importante po na pinagpipray natin, pinag-iisipan natin, at alam natin kung magkano ang ating income monthly. At dyan pumapasok ang mag-asawa, alam niyo po ba, pinag-uusapan nila kung magkano ang kanilang ibibigay sa Panginoon, pwedeng once a month or twice a month o pwedeng weekly, base sa ibinibigay na income ng Panginoon sa kanila. Ang reason po kung bakit ganito yung sinasabi ni Apostol Pablo, ang main source kasi ng ating giving ay hindi po ang ating wallet. Hindi po. Ang main source ng ating giving ay ang ating puso. Kaya kailangang ihanda natin ang ating puso na pinagpipray natin, Panginoon, pinabalikan natin ang saganang biyaya, pag-ibig, ang unang pagkakaloob ng Diyos ng kanyang kaisa-isang anak para sa akin na makasalanan. Kung naibigay mo ang iyong kaisa-isang anak para sa akin, bakit napakahirap para sa akin na maging generous sa aking pagkakaloob? So, nire-ready natin ang ating puso na nagkakaloob tayo hindi dahil meron tayong gustong hingin sa Panginoon. Nagkakaloob tayo dahil naranasan na natin ang unang pagkakaloob ng Diyos para sa atin na makasalanan. Kaya merong preparation. Subukan mong pumunta sa church at hindi mo pinag-pray, hindi mo pinag-usapan, at dadaan yung plate. Bigla-bigla, bubunot ka, doon ka lang magde-decide. Sigurado yung mabubunot mo yung konti lang. Yung barya, sigurado yun. Kasi by nature, makasarili tayo. By nature. Kung meron kang 1,500, yung 20 yung mabubunot mo. Kaya kailangan ng preparation, pinag-iisipan, pinagpipray. Wag mong gagawin na kung ikaw ay mayroong asawa, itatago mo sa iyong asawa yung pagkakaloob. Hindi po, pinag-uusapan yan. Nagkakaroon ng malaking complication kapag iyong isa ay hindi mananampalataya. Kaya mahirap para sa isang Kristiyano na mag-asawa ng unbeliever dahil magkakaroon ng maraming complications yan. So, pinagpipray, pinag-uusapan, dahil gusto nating ihanda ang ating puso, gusto nating magkaroon ng tamang motibo, at kapag binalikan natin ang cross, ang saganang pagkakaloob ng Diyos sa atin, magiging generous ang ating giving. At ang isang kapansin-pansin na ginawa ni Apostol Pablo, pagdating sa mga Corinthians, ginamit niyang illustration ang mga Macedonians. Ang sabi nga, ang mga Macedonians, ang sabi nga, may hirap sila pero nagkaloob sila ng higit pa sa kanilang kaya. At sila pa yung nagpusa. Sila pa yung nakiusap. Kaya na-encourage yung mga Corinthians. Pero ngayon sinasabi ni Apostol Pablo, pagdating pala sa mga Macedonians, sinasabi rin ni Apostol Pablo na ang mga Corinthians last year pa nag-promise na magkakaloob. Kaya na-encourage yung mga Macedonians. So makikita po natin, taliwas ito sa nakasanayan natin. Ang pinag-uusapan natin yung mga hindi nagkakaloob.
Hindi ba, uy, si ganyan, tagal-tagal na, hindi pa nagkakalo. Baliktad pala, yung pag-usapan natin, yung ikalat natin, yung mga nagkakalo. Kasi nakaka-encourage kasi yung ganyan. Na kapag meron kang kapatid na isa, na nakita mo, na hindi mo nang binabantayan, na bigla mo lang nakita, o naranasan mo, generous ang kapatid na yan, ikwento mo. Magandang ikwento kasi nakaka-encourage yung gano'n na nakikita natin ang biyaya ng Diyos sa kapatid na ito na generous ang kanyang pagkakaloob. Matapat ang kanyang pagkakaloob. Hindi naman yung kapatid ang ating itinataas. Ang biyaya ng Diyos. Di ba ang sabi ni Apostol Pablo patungkol sa mga Macedonians? Ibinigay muna nila ang kanilang sarili, kaya nagkaloob sila ng higit pa sa kanilang kaya. So, ini-exalt ng Panginoon ang biyaya ng Diyos sa buhay ng mga Macedonians. So, ganun din sa atin kapag na-experience natin ang generosity ng isang kapatid na di naman natin sinusubaybayan, di naman natin binabantayan, na nakita lang natin, nakaka-encourage. At mas maganda na ikwento natin yung mabuti kaysa sa yung masama ang ating ikwento. Iyon ang naging style ni Apostol Pablo. At magandang illustration o example para sa atin. Ang pangalawa na makikita natin, ang isang generous at cheerful giver, makikita natin, pangalawa, na confident siya sa promise ng Panginoon na magpo-provide ang Panginoon sa kanya. Ito yung madalas na hindi po nakukuha ng tama. Basahin natin muli sa verse 6. At ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay maghahasik rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. O ito, di ba ginagamit? Ang maluwag sa akin puso, yung konti lang. Sumusunod ako sa kalooban ng Panginoon. Mali, out of context yung interpretation. Ganito, makikita po natin ang pagkakaloob o pagtulong sa mga mahihirap, nakikita ni Apostol Pablo at sinasabi sa atin ng Panginoon na ito ay isang form ng paghahasik, pagtatanim. Kapag ba nagtatanim ka, halimbawa, sino sa inyo ngayon madalang na lang yung mga farmers. Pero kami po, galing kami tatay ko isang farmer. At nakita namin kung papaano po yung cycle na ang tatay ko po kapag bata pa ako noon, kapag panahon na ng pagtatanim, busy yan. Madaming ginagastos yan. Bumibili ng yung binhi, tinatanim yan. Tapos ipinahanda yung lupa. Ano sa Tagalog yung sa Sarolanda? Inaararo para ihanda yung lupa. So madaming binabayaran yan. Tapos, kukuha yan ng mga nagtatanim. Alam ko noon, 100 plus lang per day yung mga nagtatanim. Hindi ko alam ngayon kung magkano. Meron kang idea? Ngayon, wala na. Mas mura noon, no? So, madami yung ginagastos. Tapos, naglalabas pa ng pera, pinapakain pa yung mga nagtatanim. Pinapagalmusal yan. Tapos, pag tinanim na yan, i-maintain pa yan ng abono at saka tubig. Spray. Si Lola, yan. Lumaki sa bukid siguro si Lola. So, ini-spray yan. So, maraming gastos. Malaki. Pero, minsan hindi ko nakitang nag-complain ng tatay ko na dahil gumagastos siya, ay nawawala yung pera. Hindi. Ang alam niya, nagtatanim siya. Kapag nagtatanim ka, ang ibig sabihin, meron kang babalik yan. So, ganyan po nakikita ng Scripture ang pagkakaloob.
So, kung sa larangan po ng pagtatanim, ang tatay ko po noon, lahat ng lupa namin na available, tinataniman niya. Kasi, kapag marami yung tinanim mo, marami yung anihin mo. So, ganun din sa pagkakaloob. Kung nakikita natin sa ganung perspective na kapag nagkakaloob tayo, hindi nawawala yung pera. Itinatanim natin. Kapag itinanim natin, merong balik yan. Merong balik yan. Alam niyo po ba, noon naririnig ko lang sa tatay ko noon dahil farmer talaga yung tatay ko. Ang sabi nga, yung isang kabal na binhi, magbubunga daw ng 100 na sako. Bawa kumuha ka ng binhi, sa 1 hektarya yata, 100 yung expected na magiging bunga, maaani mo. Sa larangan nyo ng palay, paano pa kaya sa larangan ng spiritual? Gaano kaya karami yung balik sa atin kapag ini-invest natin, itinatanim natin ang ating salapi sa kingdom ng Panginoon. So kung ganito yung perspective, ang giving pala, hindi natin tinatapon yung pera, hindi nawawala sa atin, kundi itinatanim natin, talagang magtatanim tayo ng marami. Gusto niyo pong magtanim ng marami? So, dito pumapasok ang pananampalataya. So, kung nakikita natin sa ating mga mata, kapag nilabas mo yung pera, mawawala. At talagang, by sight, talagang nawawala yung pera. Pero ang pananampalataya natin, sinasabi, hindi nawala. Tinatanim mo. At ito yung magandang promise. Alam niyo po, habang pinag-aaralan ko to, nagre-rejoice ang aking kaluluwa na malaking encouragement. Sana makita po natin. Merong promise ang Panginoon. Tingnan nyo. At kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo. Kung magtatanim ka daw ng marami, mag-i-invest ka ng marami, ito yung promise. At kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo, upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay, ay palagi kayong sumagana sa bawat mabubuting gawa. Verse 10, mag-jump tayo. Siyang nagbibigay ng binhi sa manghahasik at sa tinapay bilang pagkain, ay siyang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi. Wow, isipin po ninyo to. Binhi upang ihasik at magpaparami ng mga bunga ng inyong pagiging matuwid. Ganito po yung promise. Kasi kung magiging generous tayo sa pagkakaloob, mababawasan yung pera natin. Ngayon, ang promise ganito. Kapag daw nagtatanim tayo ng marami, ibig sabihin generous at nanggagaling sa ating puso, ito yung promise. Ibabalik ng Panginoon yung nawala sa atin. Ibabalik niya. Ibabalik niya. Ngayon, halimbawa, sa Proverbs 17, ganito. Ang sino mang nagpahiram sa ang sino mang tumulong sa isang mahirap, katumbas ng pagpapahiram sa Diyos. At babayaran siya ng Diyos. Kapag ba nagbayad ng Diyos, walang interes? Ganito yung prinsipyo. Sa disenyo ng Panginoon, merong unlimited resources. Ito, parang prosperity na to. Pero pag-aralan natin, merong unlimited resources ang Panginoon. Ngayon, pinapadaan niya yan sa pamamagitan natin. Ang problem, alam niyo po ba, bakit hindi lumalabas yung unlimited resources sa atin? Kasi sarado yung kamay natin, hindi tayo nagkakaloob. Alam ba, yung faucet natin. Yung faucet natin sa bahay, lahat kayo, merong faucet sa bahay. Connected yan sa water provider ng inyong lugar. Ngayon, kapag binuksan mo yan, unlimited yan. Unlimited. Lalabas yung tubig. Ganon din sa ekonomiya ng Panginoon kung paano niya nilalabas ang kanyang kayamanan. Sa disenyo ng Panginoon, unlimited yung resources ng Panginoon at dumaraan sa atin. Ngayon, ang problem, nakasara yung faucet natin. Kaya hindi lumalabas. Ngayon, itry mong buksan
Ang ibig sabihin, try mo maging generous sa iyong giving. Kapag naging generous ka, iyong kayamanan lalabas, dadaloy sa iyo. Ano ang purpose? Ito yung pagkakaiba natin sa prosperity gospel. Ang purpose ng prosperity gospel para yumaman, maging komportable sa buhay. Ang purpose ng Panginoon dito, hindi para yumaman ka, hindi. Para mas lalo kang sumagana sa pagkakaloob. Para mas lalo kang sumagana sa paggawa ng mabuti. Kasi kapag dumaloy ang maraming kayamanan sa iyo, marami yung maibibigay mo. Paulit-ulit yung cycle. Paulit-ulit. Magkakaloob ka, tutulong ka, magkakaloob ka. The more na dumarami yung salapi mo, dumarami yung giving mo, dumarami yung natutulungan mo. Kaya ang Panginoon, palagi niya ni-replenish. Kasi, nakabukas yung faucet. Ang problem sa atin, ito yung sabi ng isang commentator. Alam niyo po ba, sabi niya, bakit hindi natin nararanasan ng prosperidad? Hindi po tayo prosperity gospel, pero ito yung reality. Bakit tayo naghihirap? Bakit napakahirap dumating ng salapi sa atin? Kasi sarado yung faucet. Ang normal na thinking natin, ganito. Kapag nagkukulangan tayo ng pera, ano yung normal na thinking natin? Ano yung normal na maiisip natin? Magtatago ka, ay Panginoon, konti na lang yung pera ko, huwag na akong magkakaloob, itatago ko na para sa mga anak ko, para sa ganito. Alam niyo po ba, ang tamang kaisipan ganito, ang biblikan, kapag nagkukulangan ka, mas lalo ka magkaloob. Kasi darating ang pera sa iyo. Mukhang prosperity, pero hindi. Mukha lang. Kasi ang purpose ng Panginoon, para sumagana ka sa paggawa ng mabuti. Ano ang logic ng pagiging generous kung minsanan ka lang magkakaloob at pagkatapos wala ka ng pera? Mag-i-stop ka. Ang Panginoon gusto niya sumagana ka sa mabuting gawa, pagkakaloob. Paano ka sasagana? Bibigyan ka pa ng marami. Ngayon, kung wala kang marami ngayon, ang ibig sabihin hindi ka nagkakaloob. Ito yung isang test. Ngayon na mahirap ang buhay, mahirap ang kabuhayan, itest natin ng Panginoon. Maging generous ka sa iyong pagkakaloob. Ang daming nangangailangan na kapatid dito, ba't di ka tumulong? I-try mo ang Panginoon kung hindi ka niya i-bless. So makikita natin, ang reason kung bakit hindi tayo pinagpapalang material ng Panginoon, kung sarado yung faucet, saan natin dadaling yung salapi? Masisira lang tayo, itatago lang natin, maging seguridad ng buhay natin, maging joy ng ating buhay, masisira tayo. So anong kailangan natin gawin? Buksan natin yung faucet para dumaloy yung salapi. So kung ganito pala, magkakalob tayo. Hindi para i-bless tayo materially ng Panginoon. Hindi. Para ano? Para sumagana tayo sa mabubuting gawa. At kapag sumasagana tayo sa mabuting gawa, ang ibig sabihin, binibless tayo ng patuloy na material blessing ng Panginoon. Kaya, ang wisdom ng Panginoon, kung naunawaan natin, talagang gagaling sa puso. Masaya tayo magkakaloob ng merong kasiyahan at the same time, merong generosity. Hindi yung generous tayo na nagkakaloob tayo pero masakit. Ang hirap mahiwalay sa mga salapi. Pero kapag nagunawaan natin ang pagkakaloob na nagtatanim tayo at kung magiging generous tayo, mas lalo tayong i-bless ng Panginoon materially, ng kayamanan, magiging generous talaga tayo, masaya tayong magkakaloob, masaya tayong tutulong sa ating kapwa na nangangailangan. Hindi po ba magandang challenge sa atin? Sister Josie, ayan, alam ni Sister Josie, mahirap ang buhay. Madami ang pinapag-aral. Pero ang challenge sa ating pananampalataya, kung gusto mong yumaman, hindi naman natin goal lang magpayaman, pero ito yung necessary implication ng pagkakaloob ng generous. Hindi maiiwas ang implikasyon na kung magkakaloob tayo ng generous, i-bless tayo ng Panginoon. Kung hindi tayo i-bless ng Panginoon, mag-i-stop na tayo sa pagkakaloob. Ano pang pagkakaloob natin? So yung cycle, makita mo,
buksan mo lang yung faucet. Try mo lang. Pagka uwi mo, tignan mo yung faucet mo, tignan mo. Kapag binuksan mo, lalabas yung tubig. Hindi naman pera. Wag mo isipin na pera yung lalabas. Buksan mo yung faucet mo, lalabas yung maraming tubig. Ang ibig sabihin, totoo. Kapag nagkaloob ako, lalabas yung kayamanan ng... Try mo lang. Subukan mo ang Panginoon. Hindi magkukulang ang Panginoon. Na ito yung hindi natin naunaman. Kung tayong mga tao na makasalanan, na makasarili, na kapag naging generous tayo, tingin niyo po ba, pababayaan lang ng Panginoon na hindi niya susuklian ng higit na generosity sa atin? Tingin niyo po ba, magsasacrifice tayo para sa Panginoon, tapos gagamitin lang niya tayo? Hindi. Ang point ganito, hindi natin pwedeng higitan ang generosity ng Panginoon. Kung generous tayo sa pagkakaloob, higit na generous na ang Panginoon na magkakaloob sa atin. Kaya sa ganitong cycle na tumutulong ka, sumasagana ka sa paggawa, pagkakaloob, nag-glorify mo ang Panginoon, ang necessary implication, yayaman ka. Siyempre, ang yaman, hindi iba-iba ang degree, hindi para-parehas. Sister Juliet, mag-iingat tayo. Pero ang necessary implication, darami ang resources mo. So, ang challenge sa atin, try mo lang, buksan ang faucet. Ang logic pala ng scripture, kapag nagpapalabas tayo ng marami pera sa gawain ng Panginoon, sa pagtulong sa mga mahirap, hindi pala papunta sa bankruptcy yun, papunta sa abundance. So, kung ganon, ang natural nga talaga magiging tugon natin kung lalakad tayo by faith, magiging generous tayo sa ating pagkakaloob. Hindi para yumaman. Hindi. Dahil tumutugon tayo sa unang pagkakaloob ng Panginoon sa atin. Kaya nga, ang tawag natin dyan, necessary implication. Darami ang iyong resources. Darami ang iyong resources. At sa panghuli, makikita po natin na ang pagkakaloob ay nauuwi sa luwalhati po ng Panginoon. Sa huling bersikulo, ang sabi ni Apostol Pablo, salamat sa Diyos dahil sa kanyang di mailarawang kaloob. Ang tinutukoy doon ay ang Panginoong Yesus na namatay sa krus para sa ating kaligtasan. Ang gospel, indescribable gift. So ang giving, kapag pinag-uusapan ng giving, hindi yan nag-e-effort tayo na kahit mahirap, magkakaloob tayo, hindi. Kapag pinag-uusapan ng giving, kung gusto nating magkaloob ng generous, tumingin tayo sa krus, i-work out natin sa ating daily devotion. Pag-aralan natin, i-meditate natin. Kung ang Panginoong Yesus, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa akin na makasalanan, ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang lahat sa pagbibigay ng kanyang anak para sa akin na makasalanan, hindi ko ba kayang ibigay ang lahat ko para sa isang Diyos na karapat-dapat? Kung maunawaan lang natin yon, i-meditate natin, ipag-pray natin, darating yung time na ang pagkakaloob sa atin, generous tayo, at the same time, masaya tayong nagkakaloob. At kung i-consider pa natin na nagtatanim tayo, hindi tayo nagsasayang ng pera, at the same time, isusupply ng Panginoon. Sasagana yung supply natin. Magiging madali at magaan ang pagkakaloob dahil nakatingin tayo sa krus ng ating Panginoong Yesus. At ito yung nakakamangha sa biyaya ng Diyos. Ang tanong, kanino ba galing yung salapi natin ultimately? Di ba sa Panginoon? Sa Panginoon. Lahat galing sa Panginoon. Ngayon, kapag ginamit natin para sa kanyang kingdom, para sa pagtulong sa mga may hirap, i-reward ng Panginoon. Galing sa Kanya, i-reward pa Niya. So magkakaroon tayo ng reward. So makikita natin yung saganang biyaya ng Panginoon.
Makikita natin, yung pagkakaloob ngayon, sa ganong perspective, galing sa Kanya, tapos i-bless niya kung naging matapat tayo. Ang ibig sabihin, kamukha ng pinag-aralan natin kanina, instrumento lang tayo na gustong i-display ng Panginoon ang Kanyang saganang biyaya sa atin. Saganang biyaya. Ganun po ka-gracious ang Panginoon. Hindi kailangan ng Diyos ang ating mga salapi. Galing nga sa Kanya yan eh. Pero bakit kapag nagkaloob tayo, generously, nagtatanim tayo, at i-bless pa niya tayo, at nag-invest pa tayo sa eternity? Anong tawag doon? Great! Sobrang biyaya ng Diyos. At kung ganun ang pagkakaloob, sa ganung perspective, ay hindi nga mahirap. Maging generous at the same time, maging masaya sa ating pagkakaloob. At ang lahat ng yun ay dahil sa unang pagkakaloob ng Diyos Ama ng kanyang sariling anak. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Pag-aralan po natin, para lang mapag-isipan natin. By nature ang Diyos, giver. Giver. Tayo ang nagkasala. Tayo ang may atraso. Pero nagkaloob pa rin siya. Giver. Giver ang Panginoon. Imagine niyo, kung nagiging kamukha natin ang Panginoon, giver, ang ibig sabihin yung blessing, be-blessed tayo. Hindi lang materially, spiritually. Malaking pagpapala sa atin. Nagiging kamukha natin ang Panginoon. Try mong maging maigpit sa iyong pera. Magiging miserable ka. Kasi ang Panginoon by nature, giver. Magiging miserable ka. Masisira ka. Sisirain ka ng iyong salapi. At hindi ka magpuprosper. Hindi ka magpuprosper. So kung ganun pala, merong naghihintay na prosperity sa atin na bubuksan lang natin yung faucet. Mararanasan natin yung prosperity na ibibigay ng Panginoon bilang necessary implication sa ating pag-ibig sa Panginoon. Sige po, kung gusto kong magtanong, suggest. Yung ate mo pala, hininom mo sa akin. Ay, sige. Sige, sis. Sige. Ako bata. Bali kami kasi pinasama, kumbaga, separate kami ng pricing. So, ay bali na kayo. So, okay po ba na kahit na... Di ba sabi ng Bible, ang lalaki, iwan niya ang kanyang pamilya, ang babae, magsasama sila, magiging isa. Ang ibig sabihin, magiging isa din dapat kayo sa iyong finances. Dapat po isasabihan niyo. So, Personally po din po kasi itang kumbaga, kanya rin itang tithes kasi itang following ng provision na pinananili ng pera. So, aliwa naman itang payment kasi ganun kumbaga, kung lang may pamain, di ba? Parang yung gano'n pinananili ng pera. Ako personally, ito kasi itang daligan ko. Ako, syempre itang obligation na kailangan ko mamaya para may income na. Tapos, pero nandito po pastor habang mag-discuss kayo, binanggit din ng instrument. So, kumbaga, itang maging instrument, yarin pala. Itang sabi niyo po na din kasi itang i-bless na kayo dito pag mag-epa. So, medyo may napaisip ko kasi syempre, itang pag-maninaya. Pero, habang bigyan ng instrument, na nandun na, awa pala. Kasi kumbaga, hindi nung gagawa yung way, yung tao na hindi para ating dahil maliwang tao na, siguro yung tao ngayon, kasi matakan na yung hindi nung, kaya bigyan may palalo. So, umaga. Kaya medyo may makaisip ko. ang pagkakaiba, ang malaking pagkakaiba sa prosperity gospel, ang main goal nila ay yung pansariling kayamanan. Nagbibigay sila para ang Panginoon, payamanin sila, maging komportable, magawa nila ang gusto nila. Sa atin, ang sinasabi natin, yung biblical, magkakaloob ka generously at i-resupply ng Panginoon ang kayamanan at kapag nagbigay ng supply ng Panginoon, higit pa sa binigay mo. Ano ang purpose? Para maging komportable ka lang? Hindi. Para mas lalong dumami yung pagkakaloob mo. Yung cycle na yon, ang ibig sabihin, palaging sobrang binibigay ng Panginoon, palagi merong excess sa atin.
At kasama doon, na-enjoy natin ang blessing ng Panginoon. So, gracious ang Panginoon, hindi lang yung ipapadaan lang sa atin. O wag kang gagamit, ipapadaan ko lang sa iyo. Hindi, gracious ang Panginoon. Gusto rin niyang i-enjoy natin ang mga salaping binibigay niya. Pero, generous tayo sa pagkakaloob. Hindi lang yung sarili natin ang ating iniisip. So, sa ganung perspective, ang pagkakaloob, blessing. Blessing siya. Blessing. Hindi nawawala yung pera. I-bless tayo ng Panginoon. Salamat po, Pastor. Dahil nga po na sinabi niyo po, yung ikaw, dahil ka ng blessing. Oo, kapag-asos kasi, yung po kay Ananias at kanya, isang pira naman po, di ba? Bakit? Kuha sila, kasi kaya sila pinatay ng Panginoon kasi pinangako nila lahat yun. Hindi sila naging matapat. So, kaya po sila pinatay ng Panginoon. Ganun po yung Gusto nilang magmukhang generous sa mga tao na nangako, oy, ibebenta namin ang ganitong lupa dahil mahal namin ang Panginoon. Pero nung binenta na, yung part lang ang ibinigay, tinago yung iba. Ang sabi ni Apostol Pedro, sa inyo yan, nung una pa, hindi naman ninyo kailangang magsinungaling. Pero ang gusto nila, magpa-impress. Kaya lang, ang point na yon, ang church, nag-uumpisa pa lang, importante ang holiness ng church. So para i-maintain ang holiness, pinatay sila ng Panginoon. Ayun, hindi naman natin sinasabi na gagawin ng Panginoon. Pero spiritually, merong hindi magandang epekto sa atin pag gano'n. Basta, baka lang tayo i-relate ang Kinuha lahat ng Panginoon ang lahat ng kanyang kayamanan. So, makikita natin sa unang part ng Job, ang sabi ng Panginoon, righteous ang kanyang servant. Pinagmamalaki niya kay Satan. Pero si Satan, ang accusation niya, mahal ka lang yan kasi pinagpapala mo. Kasi marami kang binibigay na blessing. So, tinest siya ng Panginoon. Kinuha lahat. Pero makita natin na natili yung pag-ibig. So, makikita natin, ito nga yung importante, na kapag nagkakaloob tayo, ang reason kung bakit tayo nagkakaloob ay dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon. Importante yung preparation ng ating puso. Importante yung preparation ng ating puso. Malinaw ang motibo natin dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon. Ngayon, kapag dumating sa point na gusto tayong i-test ng Panginoon, idaan tayo sa suffering, kunin niya lahat ng ating kayamanan, mananatili pa rin tayong umiibig sa Panginoon. Yan ang pagkakaiba ng prosperity gospel. Kapag nagkakaloob sila dahil gusto nila yung bumalik ang maraming salapi para sa kanilang sarili, the moment na kunin ng Panginoon yung kanilang kayamanan, tatalikod sila. Kasi hindi naman nila mahal ang Panginoon. Ang mahal lang nila ay ang kanilang sarili. So makikita natin yung motibo. Alisin man yung salapi sa atin, mahal pa rin natin ang Panginoon. Kasi minsan, nagiging narapit tayo, nagiging focus tayo sa aming sarili. Minsan, nagbibigay tayo, dahil nga yung maling motibo. Gusto natin, parang pag nagbibigay ka, parang iniintay mo ang Diyos ay papalain sa langit. Pero mali yung ating focus. Kaya minsan, hindi natin nagbibigay ang best natin. Dahil hindi tayo nakafocus sa ating sa ating buhay natin. Hindi naman tayo ang instrumento man lang tayo para makapagbigay. Nakikita natin sa ating gusto nila tayo ng Diyos. Gaya ng ginawa
Mm. sa pagbibigay, huwag natin isipin na kasi pag iisip natin kagaya ng prosperity gospel ay magbibigay ako para ang Diyos ay magpapalain. Saan galing ang pagpapala? Self-centered ka, kakalitin ka lang sa iyong pansarili. Mm. Kalitin. Mm. Mm. Kaya kailangan Christ-centered. Iyon po yung maganda sa sinasabi nyo na yung pinag-aralan natin kanina, ang justification by faith. Kapag palaging incorporated sa ating prayer, sa ating meditation ng gospel, iaangat niya yung pananampalataya natin sa Panginoon mismo. Pansinin mo, kung ang prayer mo palagi, ministry, giving, ang comfort mo, problema mo, umiikot sa iyo. Sa iyo lang. Pero kung pumunta ka sa gospel, ang mind mo ngayon iikot sa kung sino ang Diyos, sa kung ano ang ginawa niya para sa iyo. So aangat yung level ng iyong panalangin, meditation. At yun yung time na may enjoy mo ang Panginoon at maranasan mo yung blessing ng Panginoon. Kasi pwede rin mali yung ginagawa mong devotion. Merong maling devotion. Isipin niyo po ba yung mga pariseo hindi nagdi-devotion? Nagdi-devotion yan. Pero yung mga kautusan ang focus nila. Ang pagkakaiba, ang justification by faith, kapag yun ang naging focus ng ating devotion, iaangat niya tayo sa ayaw at sa gusto natin, iaangat niya tayo sa Diyos. Sa pag-ibig ng Diyos, sa mercy ng Diyos, sa wisdom ng Diyos. Lahat ng kanyang karakter na malinaw na display sa krus ng ating Panginoong Yesus. At yun yung part na sinasabi ni Sister Mariel. Kapag binabalikan natin ang unang pagkakaloob ng Diyos, ng kanyang anak para sa atin, kapag naunawaan natin yun, hindi natin mapipigilan ang ating sarili sa pagkakaloob. Magiging generous tayo. So, ang pagkakaloob nag-start yan sa ating devotion. Balikan natin ang unang pagkakaloob ng Panginoong Yesus ng kanyang sarili para sa atin. Sa tulong ng Holy Spirit, kapag naunawaan natin yan, magiging madali ang pagkakaloob. Magiging pribilehiyo sa atin. Okay. Kung wala na po, si Brother RJ, isara po tayo sa panalangin. Ay, si Brother Rudy, sige po, sige. Panghuli, sige po. Pagmamahal sa Diyos. Mahal mo ang Diyos. Hindi. Pero ang necessary implication yan, darating yung supply ng Panginoon. Hindi natin maiwasan yan. Kasi pangako ng Panginoon yan. Mahal mo ang Panginoon. Kaya dapat nag-umpisa sa gospel. Talaga. Sa preparation ng ating puso. Sige. Si Brother RJ, isara tayo sa panalangin.